I want to become a joyful giver to your advocacy. Nakita ko naghahanda kayo ng mga grocery items para sa mahihirap na komunidad bilang simula ng pag-akit mo sa kanila sa pananampalataya. Nakahanda akong tumulong sa abot ng aking kakayahan. Alam kong God will provide sa akin para makatulong sa iyong gawain. Nandito ako Nueva Ecija, dito ako sa bukid, inuuwi ng pamilya ko matapos chemo session ko. May stage 4 colon cancer ako na kumalat sa liver ko. Pero nararamdaman ko ang pag-ibig ng Panginoon dahil pinagagaling niya ako araw-araw. Gusto ko mag-invest ng kayamanan sa langit na aking di natutunan nung malakas at bata pa ko. Mula sa halos pagiging pulubi, nagsikap nakagraduate, nagkatrabaho, nagasa, nagkaanak. Inubos ang lakas sa paghanap ng pera. Nakaligtaan kong magpasalamat man lang sa Panginoong Diyos. Kaya nung maratay ako, nagpasalamat ako sa Diyos. Di pa huli ang lahat. May panahon pa para tanggapin si Hesukristo. Bilang tagapagligtas, nagkumpisal ng mga kasalanan at ipanganak muli sa Espiritu, Pastor Kael. Isa ka sa humubog sa aking bago at dalisay na pananampalataya. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng panahon sa liham ko. Meron po nag-email sa atin at narinig nyo naman ang kanyang pahayag. Sa kabila ng kanyang karamdaman, sa kabila ng kanyang paghihirap, ay nais niya pa rin makatuwang sa gawain ng Panginoon at mas iniisip niya na mag-invest sa kaharian ng Diyos kaysa mag-invest dito sa lupa. Nais niyang gawin ito dahil na-realize niya na hindi pa huli ang lahat. Dahil nung kabataan niya ay hindi niya nagawa ang mga bagay na ito. Ngayon niya ito naunawaan, nalaman niya ang kaligtasan at gusto niya nang gumawa at tumulong sa gawain ng Panginoon. Hanggang ngayon mga kaibigan, mga kapatid, ay hindi pa rin ako paniwala kung paanong kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay, kung paanong pinagtagpo niya kaming dalawa na hindi naman kami personally magkakilala. Pero alam niyo mga kaibigan, mga kapatid, sa kabila ng kanyang karamdaman, sa kabila ng kanyang kalagayan, ito ang kanyang ibinigay sa gawain ng Panginoon. Alam kong merong blessing sa giving, kaya't sa pagkakataong yan, hindi ko na siya pinigilan na gawin ang bagay na yan, na kahit na alam ko naman na magastos talaga ang isang tao pag meron na siyang cancer. Pero dahil sa gusto niyang magkaroon, mag-invest ng kayamanan sa kaharian ng Diyos, hindi ko na para pigilan siya sa kanyang gustong gawin. Dahil yan mismo ay kanyang kalooban at yan mismo ay desire ng kanyang puso. How that in a great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power they were willing of themselves. Naalala ko po ang bersikulong yan kay tatay na nag-email sa akin. Yes, siya po ay senior na. Hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan para ang kapurihan at ang kaluwalhatian ay sa Diyos lamang at ang kanyang reward sa langit ay hindi masunog. Na sa kabila ng matinding kahirapan, sa kanya naman kay tatay na matindi na ang kanyang paghirap physically, emotionally, financially, mentally, sa kabila ng yan ay nananaig ang kalakasang spiritually. Kaya't sa kabila ng lahat ng problemang dumadating, in their deep poverty, they are willing of themselves. Ibig sabihin na kahit na anong problema na, anong kahirapan na ang dumadating sa kanila, ay willing pa rin silang tumuwang para sa gawain ng Panginoon. Beyond their power, ibig sabihin higit pa sa kanilang kakayanan, ay gusto pa nilang tumuwang sa gawain ng Panginoon. Ganun na lang ang pagmamahal nila sa gawain ng Panginoon at ganun nila nakauunawaan ang kaligtasan na kanilang tinanggap sa Panginoong Hesukristo. Ganun din naman ang ginagawa ni tatay na nag-email sa atin. Nabiruin nyo mga kaibigan, mga kapatid, sa kabila ng kanyang pinagdadaanan, nakuha niya pa na tumuwang sa gawain ng Panginoon. Bakit? Hindi yan gagawin ng isang normal na tao. Magagawa lang yan ng isang tao na meron talagang tunay na pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at merong puso para sa gawain ng Panginoon. Dahil kung pag-iisipan ka lang ng normal na tao dyan sa ginagawa mo, sasabihin pa sa'yo ay abnormal ka. Dahil hindi talaga nila mauunawa ng ating ginagawa at ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo hanggat hindi pa sila nakakarating sa katotohanan. Set your affection on things above, not on things on the earth. Ganyan na lamang nauunawaan ni tatay ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos. Tayo bilang mga mananampalataya ng Panginoong Hesukristo, dapat ilagak natin ang ating pag-iisip sa mga makalangit na bagay at hindi sa mga makamundong bagay. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and dust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt,
and where thieves do not break through nor steal. Yes mga kaibigan, mga kapatid, hindi pa uli ang lahat para maunawaan natin na lahat ng bagay dito sa mundong ito ay mabubulok at wala kang makukuha, wala kang madadala pag ikaw ay pumanaw na. Kaya't sinasabi ng Biblia na tayo bilang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay dapat hindi tayo dito nag-iimpok ng ating kayamanan, kundi doon sa langit na hindi yan masisira at hindi yan mananakaw. Kailan pa natin gagawin yan? Pag wala na tayong lakas, pag wala na tayong kakayanan, pagka tayo ay hindi na tayo napapakinabangan. Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave whither thou goest. Yung karunungan mo, yung lakas mo, yung kayamanan mo, yung kakayanan mo, ay hindi mo na yan madadala pag ikaw ay nasa huling hantungan na. Kaya't sinasabi ng Biblia, kung anuman bagay ang meron ka, pag-igihan mo, dahil hindi mo na yan magagawa pagtapos mo sa mundong ito. At hindi mo yan gagawin para sa mundo, kundi gagawin mo yan para sa Panginoon. At yan din naman ang lesson na sinasabi sa atin ni Tatay. Na siya, nung siya ay malakas pa, nung kabataan niya pa, ay hindi niya nagamit lahat ng yan sa Panginoon. Pero dahil ngayon na siya ay buhay pa, at tinutulungan pa rin ng Panginoon, ngayon niya ginagawa ito para sa Panginoon. Kaya ngayon pa lang, kung ikaw ay malakas pa, may kakayanan pa, gawin mo na yan para sa Panginoon at huwag mo nang antayin na hindi mo na maigalaw ang iyong kamay, ang iyong paa, ang iyong pag-iisip pag ikaw ay tuwid na at meron ka ng bulak sa ilong. Dahil yan talaga ang ating duty sa harap ng Panginoon. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Yan po talaga ang ating duty para sa Panginoon, na ganapin ang kanyang kalooban. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, nawa magsilbing lesson ang mensaheng ito, ang testimony ni Tatay at ang mga bersikulong ating binuksan. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.